O Diyos ko po, ito isang talagang masakit. Ito isa sa mga pinakamasasakit na balitang narinig ko ngayong araw. Yung nasayang ng 150 million dahil sa incompetence, dahil sa kapalpakan. Hindi ng COMELEC actually, ang COMELEC may part din ng kapalpakan dito. Kasi nga, may mga dinisqualify sila. Alam naman nila na may mga appeal itong mga dinisqualify nila. Pero nag-imprenta pa rin sila ng balota. Siguro expecting na hindi pakikinggan ng Korte Suprema itong mga panawagan ng mga kandidato na ito. Total of 6 million ballots ito na authentic. Ibig sabihin, kung itong ballots na ito ay tantusan mo at i-shoot mo doon sa makina, bibilangin ito. So sobrang delikado nito 6 million. Kailangan 6 million ballots yung makita natin na sirain nila. Ngayon nag-imprenta sila tapos may mga pangalan na kailangan pa pala silang idagdag. So putang ina, nagsayang tayo ng 150 million worth. 150 million pesos. Imagine ninyo si Inday Sara hinahabol nila sa 125 million na ginastos naman niya. Pero ayaw lang nilang maniwala doon sa mga pinaggastosan at hinahanapan siya ng mga resibo. Confidential nga. 125 million. Ito 150. 150 million dahil sa katangahan. 150 million dahil sa hindi pagkakaintindihan. 150 million dahil hindi nag-uusap-usap yung mga ahensya. Sabi nga ni Maria Lustres, excited mag-print ng balota. Akala mo tumatain ng pera. Totoo. Sabi pa nila, it's a milestone. Ngayon lang nangyari to na umpisa pa lang, maaga pa lang, nagpiprint na tayo. Anak ng tokwa. Yung pala palpak, sumabog din sa mga mukha nila. Tapos tinanong ko sila. Sabi ko sa COMELEC. Tinanong ko yung COMELEC Sabi ko, so paano to, sir? Nangyayari ba to dati? Oo, maraming beses na. Talaga? Maraming beses na tayo nagsasayang ng pera, pero walang napaparusahan. Tapos ngayon, nangyari na naman. So, mapiprevent ba natin to? Pwede ba tayong makipag-usap na sa Supreme Court? Na ayusin natin. Hindi naman daw sila pwede impose sa Supreme Court kasi Supreme is the Supreme. Pinakamataas na korte yan. So, you cannot impose on someone or something higher than you. So anong gagawin ng COMELEC? Sabi niya may timeline din kami. Pag hindi naman namin sinunod yung timeline, madadali kami, magkakaroon kami mga backlog. Importante yung election, baka ilang buwan na lang yun. Baka mamaya magkaroon kami ng shortage. Magkaroon ng aberya, diyari kami. So ibig sabihin, parehas silang hindi nagtrabaho ng maayos. Ang Supreme Court, hindi binilisan yung kanilang trabaho. Siguro sa dami din ng mga inaasikaso nila, pero hindi dahilan yun. Ito rin namang COMELEC, imprenta rin ng imprenta, assuming na hindi na kikilos ang Supreme Court, biglang kumilos. So, nagsayang ng 150 million pesos. Ang sa akin lang, sa pag-aksaya ng pera na ito, so wala na lang, gano'n na lang, thank you na lang, sorry na lang. Samantalang kay VP Sara, pwede pa siyang makulong, pwede pa siyang ma-impeach, pwede pa siyang kung ano-anong mga kinakaso sa kanya. Samantalang, klaro naman sa COA na wala silang dinispalkong pera, wala silang ninakaw na pera, lahat ng pera ay nagamit. Pero ito, 150, sinayang lang. 150 million 25 million higher than yung hinahabol nilang confidential funds ni VP Sara. Pero wala silang imik. Hindi ba? Dapat to binabatikos natin to at saka dapat dito talaga. Kasi katulad kanina, naging critical ako sa pagtatanong sa COMELEC. Tinanong ko talaga sila. Sabi ko, ba't ganun? Paano na yan? Ang daming nagugutom, ang daming nasasayang. So sabi nila, yun na nga ang problema nga natin dito, kami, ginawa namin yung aming time, yung aming mandato. Ang problema, ayun, yung Supreme Court late hindi ko naman sinasabing kasalanan nila, pero kasalanan nila. Sabi nga ni Defenders of the Sun, duda ko boss, sinadya yan para walang kalaban si Tambaloslos. Hindi, maganda rin yung tanong ko tungkol dun Tinanong ko sila, kamusta yung kalaban ni Tambaloslos, bakit na-disqualify? Maganda yung paliwanag nila tungkol dun So talagang si Tambaloslos, wala talaga siya makakalabang kasi talagang dinisqualify nila yung certificate of candidacy dahil nga nagsinungaling yung kalaban ni Tambaloslos. Ito ang kinakatakot natin. Baka magbago yung number. May possibility na yung number ni Pastor Apollo Kibuloy maging number 53 kasi syempre idadagdag nila. May idadagdag yata na isa ang senador may na dineklarang nuisance.
May idadagdag yata. So hindi natin alam kung anong mga mangyayari. Pero for now, for the meantime, basta tandaan natin yung pangalan ni Pastor Aporo Carion Quebuloy. Problema lang dyan, baka mamaya gamitin yung 6 million ballots na yun. 6 million yun, ha? 6 million ballots yun. O imaginein mo kung yung 6 million na yun, magtantos ka ng isang tao doon. 6 million votes yun doon sa tao na yun. Ganun ka makapangyarihan yung papel na inimprenta nila. Dapat talaga sunugin yan. Dapat talaga ishred yan. Para talagang hindi na magamit yan. Kailangan i-live yan sa TV. Kailangan ipakita i-live sa YouTube na sinudurog, sinisira yan. Kasi pwedeng gamitin yan para makapandaya sa eleksyon. Oo nga. Paldo yung printing company. Hindi. Anong printing company? Sila din yung printing company. Tayo nga nag-iimprenta niyan eh. Gagamitin na nga daw nila yung National Printing Office para makahabol eh. Kasi 6 million yung nasayang eh. And 6 million yung yung babalikan nila. Kumbaga back to zero sila eh. Oo eh. Kaya naku po, malaking ano to. Kaya ngayon yung sinasabi ko, napakabigat nito. Napakabigat mga bossing etong kaso na ito dahil bukod sa nagsayang ng pera, pwede pang magkadayaan dahil dito. Pakinggan natin tong balitang ito mga bossing. Madidelay na raw ang ilang aktibidad sa Bilang Pilipino 2025 ngayong pinatigil ang ballot printing. Pati ang mga balotang na imprenta na at ginastosan ng 150 million pesos, masasayang lang. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. 6 na milyong balota nang naimprenta ng COMELEC para sa darating na Bilang Pilipino 2025. Pero kailangan itong sirain para hindi na magamit pa. Yan ay matapos ihinto ang printing kagabi kasunod ng inilabas ng Korte Suprema na Temporary Restraining Order o TRO para sa 5 kandidato. Dapat daw maisama mga pangalan nila sa balota. Wala naman daw problema sa 4 na kandidatong tumatakbo sa lokal na posisyon. Pero so isang si Subair Guitum Mustafa. So isang senador yung madadagdag. So sa letter M yan magsisimula eh, sa letter M. So baka A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, Q, R, S, T, U, V. Dali nga talaga. L, M, N, O, P, Q, R, S. So sa letter M magsisimula. So lahat mula letter M pataas, magbabago yung mga numero nila. So magiging baka number 53 na si Pastor Apollo Quebuloy. Pero abangan pa rin natin. Abangan pa rin natin yung final na maiimprenta nila. Pag naging number 53 na, unless ilagay na lang ng COMELEC sa number sa dulo. Halimbawa, di ba, ang dulo 100 o 101 na siya, total naman. Total naman, naman siya, salimpusalan naman siya. Sana ganon. Kasi ang laki ng ginastos, ha? Ang laki na ng ginastos ng mga kandidato kasi nga nagpalabas na yung domino effect. Ang laki na ng ginastos ng mga kandidato. Hindi lang si Pastor Apollo Quebuloy, lahat ng mga kandidato na nasa letter M pataas hanggang letter Z. Ang laki na ng ginastos na, nag-imprenta na sila katulad nito o nag-imprenta na ng mga ganitong baso, ng mga t-shirt, naglagay na ng mga sa sasakyan. Malaking pera yun. Buti sana kung i-compensate ng Supreme Court at saka ng COMELEC yun. Hindi naman, di ba? So, personal na gastos naman to ng mga kandidato. So, sayang. Ang dahil masasayang dahil lang dun sa isang pagkakamali na yun. Isang senatorial aspirant na napagbigyan din ng Korte Suprema, kailangang baguhin ngayon ang mga nauna nang na-print. Kasama sa mga unang na-imprentang balota ang para sa local absentee at overseas voting, pati ng test ballots at yung para sa Bangsamoro at Caraga regions. Nasa 150 million pesos na ang nagastos para sa lahat ng yan. Hindi ito ang unang beses na naglabas ng TRO ang Korte Suprema sa kasagsagan ng pag-iimprenta ng mga balota. Tingnan mo, ilang beses na silang nagsayang ng pera. Putang ina. Every drop counts, ika nga. Every centavo counts. Putang daming naghihirap na Pilipino na sana pinamigay na lang natin tong 150 million na to kesa naman dinala nyo sa basurahan. Dapat magkaroon ng strict na batas na may makulong yung hepe ng COMELEC
Pag nangyari ulit to, makulong yung Chief Justice. O, pag nangyari ulit to dahil sa negligence. Wala Sorry na lang Sorry na lang. Habang yung mga taga Malacanang, pa-dinner. Itong mga taga Comelec, imprenta ng palpak. Tapos doon namang Supreme Court, hindi maayusin, bilisan yung mga trabaho. Kaya ito, nagkakaroon ng problema rito. Lahat, damay-damay. Pati yung mga private sector, nadadamay. Pwede pa gamitin yung mga papel na yan sa dayan. Kaya kailangan, i-demand natin sa Comelec, ipakita nila habang dinudurog yung mga yan. Kasi putang ina, nadadaya na nga. Pucha talaga naman, nakakahanap talaga kayo ng paraan para makapandugas kayo Pero ngayon lamang daw sa kasaysayan na magba-back to zero muli ang Comelec pagdating sa printing ng mga gagamiting balota. Sa Lunes, posibleng simulan muli ang reprinting ng mga balota. Susuriin kung makakayanan ng 4 na printers ng National Printing Office na makasabay sa 2 malaking printer ng Miro Systems. Kabilang sa babaguhin ng ballot faces, lalo't may iba rin ang numbering ng mga kandidato. Lahat po ng activities na may kaugnayan ng balota will have to be reset and pushed back. Delayed na ba kayo, Chairman? Delayed na po kami talaga sa kasalukuyan. Sa kabila niyan, target pa rin ng Comelec na makumpleto ang lahat ng balota hanggang April 14. Kaya malabong mariset o mapuspon ng eleksyon sa 12 ng Mayo. Hindi rin daw option ang manual na botohan. Non-negotiable po. We will proceed with the automated election. Yan po ang batas natin. Ayun, nako, Diyos mio. Talaga mabigat ito. Ay, nako, ewan ko kung anong mga mangyayari ng kabulastugan.